Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talang tinutukoy ko sa kahulugan ng tindig sa tao? Yung talang siyang nagbigay ng panimula, pinakita kung saan magsisimula ang gaganap ng dakilang ebanghelyo. Pero ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng tala sa buhay nating mga tao? Hindi sapat yung maunawaan na lang natin sila na news o north, east, west, south, kundi kailangan alamin natin ano ba ang paliwanag sa bawat letrang kanilang ginamit. Sa tala, napapaloob ang tinatawag nating katuruan o ebanghelyo. Dito, sabi nga nila, sa tala isisilang yung gumanap at gaganap ng dakilang ebanghelyo, north, east, west, south. Diyan siya nagsimula, subalit diyan di siya nagwakas, di ba? Ang kanyang kasaysayan. Nung ito ay nagpakita sa gitnang silangan, doon inihudyat ang pagsilang ng gaganap. At kung tawagin natin siya ay Mesiyas. Subalit nung natapos ang kanyang pagganap dito bilang tao, ipinako. Yan din ang simbolo ng pagwawakas ng kanyang ginampanan bilang tagapagturo sa material. Okay, so ano ba ang ibig sabihin niyan sa buhay natin? Kasi dyan nagkaroon ng pagkakaiba-iba ang pagkakaunawa nila sa tala. Dito rin napapaloob ang pinaghahanguan ng ating katuruan. Ang kinagwis na nating sekta mula noon hanggang ngayon, ang kanilang pinaghahanguan ay tinatawag na King James Version. Sa tindig yun ay nung una, meron din kaming pinaghahanguan ng katuruan. At yun ay tinatawag naming banal na aklat. Pero sa mga talagang nakakaalam, yung sinaunang aklat na kung tawagin ay, ang aklat na ito, merong 4 na bersyon ang kumakatawan sa tinatawag nating tala. Pero ano ba ang ibig sabihin? Ano? O dito natin lagay sa gitna. Ano? Ang King James Version, alam na ito ng marami, na ito ay nilalaman ang kasaysayan lang ng mga kaharian. Kasaysayan ng mga hari at kaharian. Yan ang nilalaman. Diba? Karamihan yan ay ang mga nilalaman ng mga tunggalian ng mga may kaharian. Hindi ko na iisa-isahin sapagkat napakahaba ng punang. Dahil yan ay nababasa na ng tao. Subalit, ano ba ang ibig sabihin naman ng banal na aklat? Ang aklat na tinatawag ng banal ay maihahalin tulad natin sa diary. Di ba naranasan nyo nang gumawa ng sarili nyong diary? Ang nilalaman ng diary ay yung mga ginawa mo bilang ikaw ay tao. Bilang ikaw ang sa sarili mo, doon mo itinatala para yung makakabasa nun o maaalala mo rin kung paano mo, ano ang mga ginawa mo nung araw na yun. Kaya ka gumagawa ng diary. Kaya sa madaling salita, ang banal na aklat, ito yung diary ng dakilang espiritu. Ang banal na aklat ay matatawag natin na diary ng dakilang espiritu o ito ang tinatawag na hula ng San Sinukob. Hula ng San Sinukob. Dito, sa unang bahagi dito, inilagay niya ang kanyang mga kapamaraanan kung paano niya nilikha ang lahat. Kung paano nagsimula ang lahat. Kaya yung ating ipakikita mamaya na mga larawan ay mga katunayan ng banal na aklat. Pag sinabing hula, ito ay ang karamihan mga katotohanang mangyayari. Mga nangyari at mangyayari pa lang sa ating daigdig o yung tinatawag nating San Sinukob. Saan ba talaga nilikha o ginawa ang King James Version muna? Saan nagsimula o saan nilikha ang King James Version? Di ba pag sinabing King James, siyempre maliwanag na doon kung sino yung gumawa o nagbigay ng utos para buuin yung librong yon. Si King James ay hari ng Inglaterra. Bilang hari, nakatira siya sa England. Okay. So, dun sa England, Inglaterra, bilang hari, nagpa-sponsor siya ng mga matatalinong tao para bumuo ng kanyang gustong gawing aklat.
yung tinatawag niyang King James Version, para bilang hari, hindi siya mawala sa pagkahari. Kaya, doon sa kanyang kaharian, doon niya in-sponsor yung mga gumawa ng King James Version. At yun ay 54 scholars. Sabing scholars, ano ho ba yan? Matatalino o mangmang? Tama, matatalino ho sila. At yan ay mga nag-aral na. Imagine nyo, pag sinabing sponsor ng hari, doon siya nakatira, sila nakatira sa kaharian ng hari. Doon sila kumakain, natutulog, meron silang sarili nilang tulugan doon, na wala silang ibang pwedeng gawin, kundi ang magsulat na magsulat ayon sa utos ng hari. Yes, para mabuo yung tinatawag nating King James Version. Siyempre, doon sila nakatira, utos ng hari, pinakakain sila, pinatutulog, meron silang allowance. Ano ngayon ang gagawin nila? Susundin yung utos ng hari. At ang utos ng hari, hindi mababali. Kaya kung ano yung gusto ng haring ipasulat sa kanila, yun ang kanilang gagawin. Yun ho, ay simpleng paliwanag lang tungkol sa pagbuo ng King James Version. Pero dito ho tayo ngayon sa tinatawag nating banal na aklat. Saan ho ba ginawa ang tinatawag na banal na aklat? Ang hula ng Salsinukob ay napapaloob sa 4-way version. Hindi ho ba? Pag sinabing 4-way version, ito ho yun. Ito ho yung tinatawag naming banal na aklat. 4-way version, dito kumakatawan yung tinatawag nating North. Sa North ho, doon ipinadala yung isa sa mga 4-way version na kung tawagin natin ay katuruan ng Buddhism. Yan, Buddhism ang nakalagay dyan, Buddhism. Kasi kasama ho yan doon sa pagpapakilala namin ng tinatawag naming banal na aklat. Sa Buddhism na ito, kung natupad mo ang tunay na Buddhism at nasunod mo ang tunay na katuruan ng Buddhism, tunay ka rin sa iyong nilalandas. Ngayon, ang isang version ay naipadala naman sa East, na kung tawagin ay katuruan ng Islam, Islamic or Muslim. Kung matupad mo ang tunay na katuruan ng Islamic, tunay ka na rin sa iyong dinadaanan, sa iyong tinatahak, sa iyong nilalandas. Ang isa sa mga 4-way version naman ay nadala West. Ito ang katuruang dito, yung katuruang Christian. Okay. Ito ang katanungan. Sa buong mundo, mula noon hanggang ngayon, sino ang nakakatupad ng tunay na Kristyanismo? Ano ba ang katuruan ng Kristyanismo? Meron na ba kayong kilala? Pag nabuo nyo ang katuruan ng tinatawag nating tala, mauunawaan nyo na nangganap ang ibig sabihin ng Kristyanismo. At sa talang ito napapaloob ang tinatawag nating tunay na katotohanan. 3 version pa lang yan ang aming ipinakikilala. Meron pang isa, yung kumakatawan sa South. Hindi ko muna ibibigay sa inyo. Yun ho ay iiwan ko sa inyo para kayo naman ho ang magsaliksik kung ano ang katuruang dinala sa partes ng South. Pero meron hong kasagutan yan dahil lahat ng katanungan may kasagutan. Ito ang kumakatawan sa tala na ang ibig sabihin din sa paglitaw ng tinatawag nating gumanap na Jesus nung siya ay sanggol. 3 sa haring naghahari nung panahong iyaon ay yumuko, lumuhod, nag-alay at kinilala siya bilang siya ay gaganap ng dakilang ebanghelyo. Subalit ang isang yon, imbis na kilalanin siya at yumuko, talagang gusto niyang siya ang manatili bilang hari. Gusto niyang patayin ang sanggol na isinilang. Yun ho ay isang kahulugan din ng tala, kung bakit 3 lang ang lumuhod at yung isa ay nawawala. Kung paano sa katuruan din, 3 lang ang kanilang binigyan ng daan. Merong ama, merong anak, may dakilang espiritu. Pero nasaan yung ina? Nawawala rin. Kaya ang tala ay hindi nila kompletong ibinigay ang kapaliwanagan sa tao. Ang isa ay lagi nilang inaalis. Ang inaalis nilang yon ay yung lubhang napakahalaga. Dahil pag nalaman nyo kung anong katuruan ang dinala sa lugar na ito, doon nyo mauugat na ang pinagmulan pala ng lahat ng mga Biblia ay galing sa iisang lugar. So yan ho ang ibig sabihin ng banal na aklat, 4-way version. Subalit ang ating pag-uusapan ay ang tungkol lang sa Kristyanismo. Saan ba ginawa ang tinatawag nating banal na aklat? Siyempre, ang dakilang espiritu, espiritu siya.
ang aklat ay material. Kaya, kaya niyang gumawa ng material dahil siya naman talaga ang gumawa ng lahat ng material dito eh. Subalit, kailangan material din ang gagawa nito sa pamamagitan ng kanilang subaybay. Kaya, saan ba niya pinagawa ang tinatawag nating banal na aklat? Yung tinatawag na Buddhism, Islam, Christianism, at saka isa pa. Yun yung kumakatawan sa news, mabuting balita. Naalala niyo ho sa kasaysayan ni Moses. Di ho ba? Nung panahon ni Moses, ginawa niya yung 2 tipak ng bato na merong lamang 5 kautusan at 5 kautusan. Kasabay nung panahong yaon, ipinagawa din sa 4 na tao ang tinatawag nating banal na aklat o 4-way version. Pero saan ho ba talaga ginawa yon? Yung bundok kung saan ginawa ni Moses yung 10 kautusan, doon din ho yun. At yun ay tinatawag nating bundok ng Olimpo. Yan ang mahiwagang bundok. Diyan, tinuruan, sinubaybayan ng dakilang espiritu ang 4 na tao na gumawa. Diyan, sinubaybayan ng dakilang espiritu ang 4 na tao na gumawa ng tinatawag nating 4-way version na banal na aklat. Sino ba talaga ang 4 na taong ito? Ayon sa pagkakasulat ng tala, Yan ho ay tala. At yung 4 na taong ito ho ang acronyms ng kanilang mga pangalan. Sila ho ang tinatawag natin si Juan. Ito ho, hindi ko na itutupi. Bubuksan ko na sa inyo yung katotohanan hindi nila ibinigay. Siya ho si Mateo. Ito naman ho si Lucas. At ito muli, bubuksan ko na, hindi ko na itutuping ganon. Siya ho si Marcos. Ang 4 na ito, ang tinatawag nating 4 na ebanghelista. Sila ang 4 na haligi ng mundo na kumakatawan sa katuruang ito, na nagbibigay buhay at kapangyarihan sa tinatawag nating tala. Yan ang pinakamahalagang partisipasyon ng taong nakatindig sa matigas na bato. Sila ang nasa gitna ng talang yan. Sila ang nasa 4 na sulok at sino naman yung nasa gitna. Kaya kung ating susuriin, sino ba ang gumawa ng tinatawag nating banal na aklat? Nung time na si Moses ang tao, o yung time na yon, ng siglo ni Moses, merong mga pangalan yan. 4 na A. 4 na A. Kumakatawan sa tala. Sino ba yung tinatawag nating 4 na yan? Unahin natin si Ada. Ito ang kumakatawan kay Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Ito si Ama. Si Lucas ay si Mateo. Mateo is. Ito si Ala. Ito si Aza. Okay. Ang 4 na ito ay tinatawag nung panahon na yon, sila ang Kristo. Sila ang nagdadala ng katuruan sa bawat sulok ng mundo. Subalit, ang kanilang pangalan ay ito. Sila si Ada, si Ala, si Aza, si Ama. Si Ada ang kumakatawan sa north, si Mateo sa east, si Lucas sa south, si Marcos sa west. Nakita nyo na ho yung tala? Nung panahon na yon, na ginagawa nila ang banal na aklat, ito ho ang pangalan ng mga taong yaon. Subalit sa kanilang pagsusulat, ang utos sa kanila, ang ilalagay niyong pangalan ay ito. Dahil ito ang gagamitin nilang pangalan ng mga taong lilikhain ko sa dako paroon. Kaya ito ang mga pangalang nakilala natin na kumakatawan sa tinatawag nating tala. Kung ano ang mga napapaloob o kasulatan na inilagay ng bawat isang yan sa kanilang aklat,
Malalaman nyo na rin ho yun sa mga susunod nating pag-aaral. Okay, so sino ang gumanap? Ito, timbangin nyo. Ito, sa King James Version, puro scholar. O, ang mga tao nung panahon ng mga kaharian na mga nag-aral na, matatalino na sila, marami na silang alam. Subalit ito, nung panahon ni Moses, ang mga taong ito, meron na hubang paaralan noon? Okay, saan sila mag-aaral? Hindi ho ba? Nung panahon ni Moses, ay nagsisimula pa lang silang magtayo ng mga gusali noon. Kitang-kita natin sa kasaysayan, nababasa natin, na ang mga taong yun, alipin, naghahakot, nagtatayo ng mga malalaking templo ng hari. So, saan ang paaralan nung panahong yaon? Subalit, ang ginawa nilang libro ay hindi pa ginamit nung panahon nila. Dahil ang gagamit, yung panahon natin sa kasalukuyan. Ito. Pero kumpleto na yan. Meron na yang simula at meron na rin yang katapusan. Kaya Alpha at Omega. Simula at katapusan ng sansinukob. Ano, saan, sino ang gumawa ng mga pinaghahanguan ng ating pag-aaral? Hindi pa sapat yan para maunawaan natin ang lahat. Kailangan sagutin pa natin yung susunod na katanungan. Kailan ginawa? Diba? Mahalagang malaman natin kung kailan. Sa pag-iisip, kailangan kumpleto ang sa ating pagtitimbang, kumpleto ang ating impormasyon. Ang panahon ni Moses, ayon sa nilalaman ng banal na aklat na ito, na siya naming pinagkukunan ng pag-aaral, di ho ba lahat naman ng aklat na ating nababasa, pag binuksan nyo sa unang pahina, nakalagay doon ang mga nilalaman. Pero sa King James Version, meron din ho silang table of content. Subalit lubhang napakagulo lang para alamin natin yung simula ng talagang kasaysayan. Dito ho, magsisimula tayo sa wala hanggang mapunta tayo dun sa 16. Subalit sa pang-13 at 14, doon napapaloob ang ating panahon sa kasalukuyan. Yung panahon ni Jesus. Kasi kung meron tayong 70 milyon, 10% lang ang makasumpong ng susi ng daan. Ibig sabihin ng susi ng daan, yung makakaalam ng lihim na kanyang ginampanan. Lihim kasi inalis sa tao. 10% lang ang makaalam nun. Magsisimula na yung susunod na siglo. Yun yung tinatawag nating si Emisa. Sino siya? Pero hindi nyo makikilala si Emisa kung hindi natin pag-uusapan at kikilalanin mo na si Jesus. So sa nilalamang ito, naririyan ho ang panahon ni Moses. Sa number 10, doon ho napaloob ang tinatawag nating pangatlong siglo. Una, Santa Trinidad, pangalawa si Jehovah, pangatlo si Moses. Kaya sa aming katuruan, nakita nyo ho kung anong agwat ng panahon. Kaya dito, ang four-way version ay ginawa noong panahon ni Moses. O yung tinatawag nating third siglo. Pero, yung King James Version, kailan lang ho ba ginawa yon? Yung King James, ang mga scholar na ito lumitaw nung tinatawag na nating Year of Our Lord. Yung tinatawag nilang Anno Domini. Tama? Kaya 16th century, more or less, nalimbag yung tinatawag nating King James Version. Yan yung mga panahon na naghari ang tinatawag natin si King James sa Inglaterra. Okay, so nakita nyo ho ang agwat kung gaano ang layo. Kung alin ang mas una. Pero, kung ating susuriin, bago pa ho naging King James yan, meron pa din yung pinagdaanan yan ng mga aklat. Sa ibang panahon niya na ho susundan ang pag-aaral na yon. Okay, pero ang tanong, lahat ng tao, pag may ginagawang bagay, trabaho, o anuman, meron siyang dahilan. Diba? Kaya katulad ni King James, meron siyang dahilan kung sa kabila ng kanyang pagiging hari, minabuti pa rin niya magkaroon ng isang aklat na tinatawag natin King James Version na Bible. Ano kaya ang dahilan niya sa palagay niya? Di ba mula noon hanggang ngayon, naalis ba siya sa pagiging hari? Hindi. Dahil yun ang kanyang dahilan. Kaya pag tinanong nyo, bakit siya gumawa ng King James Version na Bible? Upang di siya mawala sa pagkahari. Upang di siya maalis sa kanyang pagkahari. Mula noon hanggang ngayon. O di ba? Ang tawag pa rin sa kanya, King James, kahit matagal nang nabulok yung kanyang katawan, hanggang ngayon King James pa rin. Diba? Hindi ho pambobola yan. Subalit timbangin nyo,
Pero ito, ang banal na aklat, bakit ba yung ginawa? Balik tayo dun sa diary. Ang mga gumagawa ng diary, pag ipinabasa nila ang kanilang diary, hindi sa lahat ng tao. Dun lang sa mga taong pinagkakatiwalaan nila na pwedeng magtago ng kanilang sikreto. Diba? Ganon din ho ang banal na aklat. Ang banal na aklat na ito ay hindi ho pwedeng hawakan ng kahit na sino. Subalit pipili lang sila ng tinatawag natin kanilang kinalulugdan o yung talagang kanilang tinatawag na sugo para siyang gumanap at magturo ng nilalaman nito. Kaya hindi lahat nakakahawak ng banal na aklat. Meron lang pinili. At maswerte tayong sabihin na ang aming tagapagturo dito sa Tindig sa Tao, isa siya sa mga napiling turuan ng nilalaman ng banal na aklat. At yun ang dahilan. Bakit niya kailangan gumawa ng banal na aklat? Bakit niya itinuturo to? Upang makilala natin sila bilang lumikha sa atin. At ang pinakamagandang kapaliwanagan dyan, upang malaman natin ang katotohanan ng tungkol sa ating pinagmulan. So, mahaba ho yung kung ating isusulat, pero yun ho ang maliwanag na katotohanan. Kung wala ho siyang iniwang diary na siya nating pagbabasihan kung paano nagsimula ang lahat, wala ho tayong daan para makilala natin siya. At ang daan na yon ay kumakatawan sa tinatawag nating tala o yung mga ebanghelyo ng tinatawag nating si Juan, si Mateo, si Lucas at saka si Marcos. Ito ho ang isa sa mga kahulugan ng tinatawag nating tala. 4 na propeta, 4 na ebanghelista, 4 na haligi ng mundo para maging kumpleto. Okay, so 5 katanungan kumakatawan sa kahalagahan ng 5 sa buhay ng tao para maging kumpleto ang ating kaalaman. Pero hindi ho natatapos sa 5 dahil hindi ho kayo makakarating doon sa pang-6 na katanungan. Ano yon? Kung hindi ho muna kayo magdadaan sa 5. Ang pang-6 ho ay hindi numero ng dilim. Ito ho ang bilang ng tinatawag nating katalinuhan. Kaya pag ikaw ang tao na tinanong ka ng isang paksa, nasagot mo sa 5 kapamaraanan o 5 katanungan, at nasagot mo yung pang-6, ikaw ay tao ng nakatindig. Ikaw ay taong may malawak na napangunawa. Kaya napakahalagang malaman mo muna sa panimula ang 5 upang sa pang-6, matatag ka na. Ikaw ay ikaw na nga ito, nakausap ko. Okay, so, kung tatanungin natin paano ba ginawa ang tinatawag na King James Version, o paano nila ipinalawak, ito sa pilitan, sponsor, wala kayong ibang gagawin kundi ganito. Kaya nandun yung pagiging batas, pananakot, at influensya, at pera. Yung tinatawag nila sa English na kung tawagin ay guns, goons, and gold. Yan. GGGG. Okay. Subalit ang librong ito may ibig sabihin sa ating buhay. Kaya paano pa nila nilikha yun? Gumamit sila ng, syempre, yung papyrus. At ang kanilang pinansulat doon, yung mga mahahalagang letra, ginamitan nila ng dugo. At yung mga, kasi yung pulang yon kumakatawan sa mga power. Pangalan nila yon. Na pag ginamit ng tao, yun ay mga tulong na panggamot natin sa ating karamdaman. Tulong sa ating mga gawain dito. Yon ay power na nakasulat sa titik na pula. Pero yung sulat na hindi masyado mahalaga ay nakasulat lang dun sa mga dagta ng kahoy. Yun ang ginamit nilang pinakatinta. At saka syempre, pagkatapos nilang magawa yon, hindi muna ipinamigay sa tao o hindi muna ipinakita sa tao at itinago yon. Kaya paano naman natin ngayon malalaman ang nilalaman ng banal na aklat? Naririto ho ang isang paraan. Kaya ho kami nagkakaroon ng ganitong pagtuturo sa pamamagitan ng video coverage na ito upang maiparating din sa inyo bagamat wala kayong oras para pumunta sa aming lugar kung saan kami nagtuturo. Kami na ho ito ang gumagawa ng paraan para sa mga libre niyong oras sa inyong tahanan ay maipaabot sa inyo ang nilalaman ng banal na aklat. So, wag lang ho kayong mapagod sa pakikinig kasi hindi naman ho tayo nagmamadali. Kundi ito ho ay sa mga panahon na tayo ay nagpapahinga at hindi tayo nagtatrabaho. Dahil spiritual ho itong ating pag-uusapan. O, ang bilang o yung kapal ng tinatawag nating aklat. 5 inches, hindi ho basta 5 lang. Ano ba ang kahalagahan ng 5 sa buhay nating mga tao? Una, ang dakilang espiritong banal na gumanap at nagturo ng dakilang ebanghelyo ay gumamit ng 5 letra ang pangalan.
Di ba? 5. Jesus na kumakatawan sa tala. 1, 2, 3, 4. Sino yung panlima? Nasa gitna. 5. Marami hong kahalagahan ang 5 sa buhay natin, katulad ng ating mga daliri. Bakit 5 ito? 1, 2, 3, 4, 5. At sa 5 yan, bakit dito ang napakahalagang pag ginamit mo, wala kang katulad sa tinatawag na thumb mark. Kaya ano ho ang ibig sabihin ng 5 sa ating buhay? Yan ho ay isa sa ating pag-uusapan sa kahalagahan ng 5. Katulad ng pangalang Jesus, 5 letra, subalit 5 rin ho ang kanyang pangalan na ginamit. Kumikit man lang sa tao. Kaya kailangan niya mag-reduce ng 7 antas ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang pangalang ito ay lihim ng ginamit niya nung siya ay pumasok sa sinapupunan ng isang babae, sa sinapupunan ni Maria. Ibig sabihin, ito yung panahon ng conception, pagbubuntis. Ang power niyan malakas. Kaya nga ang isang babaeng naglilihi, pag nagkagusto sa tao, pagkain, ang lakas ng usog. Di ba? Dahil ang may power doon, yung sanggol na nasa sinapupunan. Siya yon, ipinakita niya yon na pag ang dakilang espiritu nasa sinapupunan ng isang babae, malakas ang power. Kaya kahit na anong lakas mo, pag ikaw ay nausog ng buntis, kailangan kang gamutin niya. Okay, so, dito rin, ipinakikita ang kahalagahan ng pagtuturo sa tao, simula pa lang sa panahon ng pagbubuntis. Okay, so pangatlo, meron siyang pangalan na ginamit nung siya ay isilang na dito, pinatawag nating Mesias. Yan ang kanyang ginampanan nung siya ay baby hanggang 12 anyos. Diba? Saan lugar nga siya isinilang? Sa Jerusalem. At doon siya nagkaroon ng istorya. Sa King James Version na ating nababasa, meron siyang istorya dito. Nung siya ay Mesiyas, nung siya ay 0 hanggang 12 anyos. Diba yung 12 anyos, yung time na nakita siya ni Maria. Pero after that, wala nang istorya. Kaya anong pangalan yung inalis nila sa katuruan? Yun tinatawag na Emmanuel. Yan ang hindi na nila ipinakita na katuruan sa tao. Yung kasaysayan nito, nung 13 hanggang 30 anyos siya. Yan ho ang ibig sabihin ng tala. At yung panlima, dyan niya na ginamit yung tinatawag nating pangalang. Nung bumalik na siya at nagpakita sa Jerusalem at nagpabautismo siya kay Juan at ginamit na Jesus. Yan ho. Pero, ano naman ho ang ibig sabihin ng 16? Bakit kailangan ng sukat niya ay 16? Ito ho ay katotohanang maliwanag na inilagay nila simbolo ng simula ng Pasko. Pasko, yung tinatawag nating sikat na okasyon sa mundo. 16, yan ho yung bilang ng 16 na anghel. 8 anghel na babae gumanap sa kaliwa at 8 anghel na lalaki gumanap sa kanan. Babae, lalaki. 8, 16. Sila ang pinagsimulan ng lahat. Sila ho ang pinagsimulan ng lahat ng material na bagay na ating nakikita dito sa daigdig. At kung ano ang nakikita natin dito sa planetang daigdig, ganun din ho sa iba pang mga planeta. Pero ito ho ang susi ng lahat. Pinagmulan. Ngayon, ano naman ibig sabihin ng 24? Ito na nga ho ang tinatawag nating kabuuan ng 24 oras. Na sa bawat 24, meron tayong tinatawag na liwanag at meron tayong tinatawag na dilim. 4 oras ay katotohanan ng 2 klase sa ating buhay. Yan ho ang ating titimbangin, ating susuriin, na kahit madilim sa ating buhay, kailangan nakatindig pa rin tayo bilang tao, hindi tayo gumagapa. At kahit maliwanag at mainit, kailangan tindig pa rin tayo, hindi yung para tayong tuyot na yung ganun, mainit, no? So, kailangan natin sa bawat antas o tinatawag natin bawat katotohanan ng buhay na yan, tayo ay nananatiling tao na nalikha sa pamamagitan ng kanyang o kanilang wangis. Okay? So, yan ho muna ang pansamantalang ipagkakaloob ko sa inyo tungkol sa kahalagahan ng pinaghahanguan ng aming katuruan. Subalit yan ho ay pahapyaw pa lamang. At ang pinakakabuuan ng katuruan ito ay napapaloob sa paksang ating tatalakayin na mula sa hangin hanggang doon sa tinatawag nating Enisa. Ito ho ang sunod-sunod pangyayari sa ating sandaigdigan.
sandaigdigan, pero hindi lang sa buong sandaigdigan, kundi sa buong sansinukob. Merong simula, merong gitna, at may katapusan. Wala hong nawawalang partes o bahagi ng kasaysayan dito, kundi ito ay buo at kumpleto. Subalit, unti-unti lang ho natin pag-usapan upang tayo ay lalo nating maunawaan ang mga bagay na ito, ang mga katotohanan ito matagal nang itinago sa ating buhay. Katulad ng pangyayari sa ating kapaligiran, ang lahat ng katotohanan ang siya na pong pinag-uusapan. Ganon din sa spiritual. Ang katotohanan ay nilahad na dahil ang power ng krus, sumpang inilagay ni Magellan no bago siya maputulan ng hininga, ay tapos na po. 400 taon kayong aalipinin ng Diyos na krus na ito bago niya isinaksak sa lupa. At ang 400 taong yon ay natapos na. Kaya ito na ho ngayon ang simula ng bagong kaliwanagan. Galba ng dilim, pang kamalian o yung kadiliman. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot.